Grabe mga kaibigan. So, isang sampal ito sa mga law school kung marinig at maintindihan nila itong mga paliwanag, no? At justification ng isang Department of Justice Secretary, mga kaibigan. At isa pa, itong si Erwin Tulfo na iniluklok naman ng taong bayan sa pagka senador. Hindi ko maintindihan kung anong utak mayroon itong dalawang ito, mga kaibigan. Unahin muna natin itong pananaw ng DOJ Secretary na si Jesus Crispin Remulla. Kung inyong matatandaan ay napaamin ni Senator Dante Marcoleta ang mga diskaya kung sino ang mga kasabwat sa maanumalyang flood control projects na ito. Maliwanag na itinuro po ng mag-asawang diskaya sina Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Ura-urada, mga kaibigan, pagkatapos po ng kanilang statement, ng kanilang affidavit, ay mabilis pong gumawa ng paraan ang Senado at hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng rigodon sa Senado. Agad-agad ay pinalitan si Senate President Chis Escudero at ang pumalit ay walang iba kundi itong si Tito Soto. Ayan tuloy ang nangyari. Naging parang school bukol ang kanilang mga pananaw sa mga issue na kinakaharap. Alam nyo yun, yung tipong mga mambabatas sila. Ang katungkulan po ng mga lawmakers, kung tawagin, sila yung mga nagpapanukala ng mga saligang batas na mapakikinabangan ng mamamayan, mapakikinabangan ng bansang Pilipinas. Yung magbe-benefit ay mga Pilipino, no? So sila yung gumagawa ng batas, pero sila din yung pangunahing sumusuway sa ating batas. Medyo hindi yata katanggap-tanggap, no, sa mata ng batas ang pananaw ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na maaari lamang daw maging state witness, no? Maaari lamang daw maging state witness ang isang akusado, gaya nga po ni na Diskaya, kung isasauli daw muna nila ang perang ninakaw nila. Na kung iisipin, mga kaibigan, ay nasa investigation phase pa lamang. Ni hindi pa nga natin alam kung magkano ba ang kinikita nila mula sa mga programa, mula sa mga proyekto na kanilang napapanalunan sa gobyerno. How much money yung kanilang kinikita. Baka naman kapiranggot lang yung kinikita nila kasi napupunta sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, sa DPWH at syempre sa Kamara o sa Kongreso o sa Senado. So para bagang sinasabi na dito ni Remulla na guilty na itong mag-asawang Diskaya. Yes, hindi natin nililibre ang dalawang ito. But we have a due process of law na tinatawag. Only court can decide. No? Only court can decide. Kaya nga, dapat ay kasuhan ang mga diskaya. At yung paglalagay ng security o iingatan ang mag-asawang ito, mga kaibigan, ay napakahalagang proseso. Nang sa gayon ay matukoy kung sino talaga ang pinakamataas na involved
sa korupsyon. 'Di ba? Ikinanta na niya si Saldico at si Martin Romualdez. So paano kung hindi siya bibigyan ng proteksyon? Bakit? Bakit hindi siya dapat bigyan ng proteksyon? Paano kung pinatay sila? 'Di ba? Paano kung pinatay ang mag-asawang Diskaya? Sino na ngayon ang magdidiin at magbibigay ng patunay na involved si Romualdez at si Saldico? Wala na. Very common sense. Hindi ibig sabihin na inilalagay sila bilang state witness ay wala na silang pananagutan. Maaaring mapababa ang kanilang sentensya na talaga namang ginagawa yan kapag ang isang akusado ay nagiging witness upang mapababa ang kanyang kasalanan. So, hindi po katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, at maging sa kalooban ng mamamayang Pilipino ang pagbaluktot na ito ni Jesus Crispin Remulla sa saligang batas. Eto naman, ito pang isang depunggal na senador na iniluklok natin. No? Biro mo kanina, sabi niya, sometimes kailangan daw baluktutin ang batas upang mapagbigyan ang taong bayan. Okay ka lang, Erwin Tulfo? Ako po ay taong bayan. Yes, ang hangarin natin ay masolusyonan ang problemang kinakaharap ng ating bansa. Masagot ang mga katanungan hinggil sa napaka-maanumalyang flood control projects. Kung paano nga ba makukuha, mababawi ang perang ninakaw ng mga ito. That is what we want. Diba? Kailangan natin yan. Pero, hindi natin kailangang baluktutin ang batas para lamang mapagbigyan ang taong bayan. We have a due process of law. We have to respect kung ano ang sinasabi sa ating saligang batas. Kailangan nating sumunod. Di ba? Yes, meron tayong tinatawag na Vox Populi, Vox Dei. Di ba? Pero hello, iba po ang batas ng tao, iba po ang batas ng Diyos. No? Kailangan po nating pagnilayan ito, mga kaibigan. Hay nako, ganito na lang ba binabalahura ng mga taong ito ang ating saligang batas? Kayo na po ang bahalang humusga. Good morning and God bless.